Sabi ko sa'yo, Eliana, ngayong gabi ay para sa ating dalawa. I'll make sure everyone in this ballroom knows how much you mean to me and to Villarreal Foods. Iyon ang malambing na bulong ni Gabriel sa akin habang nakatayo kami sa likod ng mabigat na velvet na kurtina ng Grand Ballroom. Hinawakan niya ang aking balikat at pinisil ito ng marahan. Ngumiti ako, ramdam ko ang init sa aking dibdib pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na pagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Akala ko, ito na ang gabi na makikita ng lahat ang aking halaga bilang asawa at katuwang sa buhay. Ngunit mabilis na pumanaw ang aking ngiti makalipas ang 5 minuto nang tumama ang maliwanag na spotlight sa gitna ng entablado at hinawakan ni Gabriel ang mikropono. Everyone, please welcome the new brand director of Villarreal Foods, the brilliant mind who saved our local supplier network, Clarice Ramos. Ang palakpakan ng mga tao ay tila kulog na nagpabingi sa aking mga tainga. Huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Ang aking hininga ay tila nabara sa aking lalamunan, at ang aking dibdib ay sumikip na, tila dinudurog ng sarili kong tadyang ang aking puso. Ang aking mga kamay na humahawak sa maliit na bag ay nanginig ng labis. Nakatitig ako sa entablado, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Tila ba sementado ang aking mga paa sa makintab na sahig na marmol. Umakyat si Clarice sa entablado habang nakasuot ng napakagandang pulang bestido, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Iyon ang mismong damit na tinulungan ko siyang piliin noong nakaraang linggo nang sabihin niyang may mahalaga siyang dadaluhang okasyon. Tumayo siya sa tabi ng aking asawa at ngumiti sa kaniya si Gabriel nang may init na matagal nang nawala sa aming pagsasama. Nais kong umiyak, ngunit walang luhang lumabas. Ang sakit ay napakalalim, isang tahimik, at sumasakal na kirot sa kaibutura ng aking pagkatao. Naalala ko ang 7 taon ng aming kasal. 7 taon ng pagpapaliban sa sarili kong pangarap na buksan ang hapag ni Ella. Ang maliit na panaderya para sa mga kababaihan sa aming barangay. 7 taon ng paggising sa madaling araw upang magluto ng paboritong pagkain ng kaniyang ina na si Beatriz at pag-aalaga sa kaniyang may sakit na ama hanggang sa huling hininga nito. Noong malapit ng malugi ang Villarreal Foods pagkatapos ng malakas na bagyo, ako ang pumunta sa bawat barangay, nakipag-usap sa mga magsasaka at nakiusap na magtiwala silang muli sa amin. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, ngunit sa isang saglit, pinura ako ng sarili kong asawa sa kaniyang tagumpay. Huminga ako ng malalim at lumapit sa gilid ng entablado. Halos pabulong ang aking tinig nang sa wakas ay makalapit ako kay Gabriel sa isang sandali ng katahimikan. Gabriel, ano ito? Ang proyektong yan ay proyektong pinagpuyatan ko sa loob ng ilang taon. Bakit kay Clarice ibinibigay ang lahat ng papuri? Hindi man lamang tumingin sa akin si Gabriel. Naging malamig ang kaniyang mukha at bumaba ang kaniyang tinig sa isang matalim na bulong. Huwag kang gumawa ng eksena rito, Eliana. You are just a housewife. Ang trabaho mo ay mag-alaga kay Isabella at asikasuhin ang bahay natin. Don't act like you actually run this company. Bago ako makasagot, lumapit si Senator Alcantara, isa sa aming pinakamalaking mamumuhunan. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Congratulations, Gabriel. At sa iyo rin, Eliana. Napakaswerte mo sa asawa mo at kay Clarice. They are a powerhouse tandem. Truly, behind a successful man is a supportive housewife who stays quiet in the background. Wala akong nagawa kundi ngumiti. Nanginig ang aking mga labi at ang aking mukha ay tila isang malamig na maskara. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng tagapagpakita sa mga speaker. And now, we call on the entire Villarreal family to join our executives on stage for the grand toast. Naipit ako sa isang patibong. Daan-daang mga mata ang nakatitig sa akin. Napilitan akong humakbang paakyat sa entablado, napilitan tumayo sa tabi ni Clarice, na nagbigay sa akin ng isang nakakaawang ngiti. Tumingin ako sa kaniyang leeg. Doon ko nakita ang kwintas na may brilyante na sinabi sa akin ni Gabriel na nawala raw niya noong naglakbay siya para sa negosyo sa Cebu noong nakaraang buwan. Pagkatapos ng toast, hindi ko na kayang tiisin ang nakakasakal na hangin sa loob ng bulwagan. Palihim akong umalis at pumunta sa pribadong opisina ni Gabriel sa ikalawang palapag ng gusali. Nais ko siyang kausapin ng malayo sa karamihan ng mga tao.
Ngunit nang makarating ako sa pinto na bahagyang nakabukas, ang mga salita ay tila namatay sa aking lalamunan. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ko si Gabriel na nakahawak sa baywang ni Clarice. Mahal kita, Clarice. Konting tiis na lang kay Eliana. Alam mo naman na gusto lang ng aking ina na manatili siya para sa magandang imahe ng ating pamilya. Ang marahang bulong ni Gabriel bago hinalikan ang noo ni Clarice. Alam ko naman, babe, pero nakakatawa lang dahil akala niya talaga ay napakahalaga niya. Dahil lang sa proyekto sa mga magsasaka. Tumatawang sagot ni Clarice habang sumasandal sa dibdib ng aking asawa. Ang aking puso ay tila nadurog sa 1,000,000 piraso. Ang pagtataksil ng aking asawa at ng babaeng iniligtas ko sa kahirapan na itinuring kong sarili kong kapatid ay ganap at walang pag-aalinlangan. Binuksan ko ng malawak ang pinto. Naningkit ang aking mga mata sa galit, ngunit tumanggi akong magpakita ng kahinaan. Tumayo ako ng matuwid at naging malamig ang aking tinig. Salamat sa paglilinaw. Hindi ko na kailangang manghula pa kung ano ang totoo sa inyong laro. Nagulat si Gabriel sa isang saglit, ngunit mabilis ding bumalik ang kaniyang malamig na mukha. Eliana, huwag nating palakihin ito. Mayroon ka pa ring marangyang buhay, malaking bahay, at ang kinabukasan ni Isabela. Manatili ka na lamang bilang asawa ko sa harap ng ibang tao at huwag nang magtanong. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid si Beatrice, ang aking biyenan. Tumingin siya sa aking mukha gamit ang kaniyang mapagmataas na mga mata. Eliana, maging makatotohanan ka. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa pamilya Villarreal, namatay na ang ina mo sa ospital at nakuha na ng bangko ang lumang lupa ninyo sa Iloilo. Maraming taon na ang nakalilipas. Utang mo sa amin ang buhay mo, manahimik ka at tanggapin ang iyong lugar. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, mayroong napunit sa aking pagkatao. Ang 7 taon ng aking pagpapasakop, ang utang na loob na naging isang gintong hawla na sumasakal sa akin, ay biglang nawala. Tumingin ako sa kanila, sa mga taong nag-aakalang nabili na nila ang aking kaluluwa at pagkatao. Hindi nyo pag-aari ang buhay ko, ang mahina, ngunit matatag kong bulong. Tumalikod ako at hindi pinansin ang pagtawag ni Gabriel. Tumakbo ako palabas ng gusali at mabilis na nagmaneho patungo sa mansyon ng mga Villarreal. Nangangatog ang aking mga kamay sa manibela, ngunit ang aking isip ay maliwanag at gising. Dumiretso ako sa silid ni Isabela. Ang aking 6 na taong gulang na anak ay mahimbing na natutulog. Marahan ko siyang ginising, mabilis na nag-impake ng ilang piraso ng kaniyang damit at aking mga legal na dokumento, at binuhat siya pababa ng hagdan. Nang makarating ako sa malaking pinto ng mansyon, narinig ko ang matalim na tunog ng gulong ng kotse ni Gabriel na huminto sa basang semento sa labas. Pumasok siya sa loob ng bahay, basang-basa sa ulan, at hinarangan ang aking daan. Saan mo dadalhin ang aking anak? Kung lalabas ka sa pinto na yan, Eliana, sisiguraduhin kong wala kang makukuhang kahit isang duling na sentimo mula sa akin. Kukunin ko si Isabela at hinding-hindi mo na siya makikita kailanman. Hahayaan kitang mabulok sa lansangan. Tumingin ako sa kanya habang ang aking puso ay mabilis na tumitibok sa aking dibdib. Umihip ang malamig na hangin mula sa bukas na pinto, nagdadala ng mga patak ng ulan sa aking mukha. Mas hinigpitan ko ang pagkapit kay Isabela, huminga ng malalim, at humakbang lampas sa kaniya patungo sa madilim at bumubuhos na ulan. Ang mahabang biyahe, sakay ng barko at bus mula Maynila patungong Iloilo, ay tila isang malabong panaginip. Nararamdaman ko lamang ang malamig na hangin at ang mahimbing na paghinga ni Isabela sa aking balikat. Nang makarating ako sa maliit na bahay ng aking ina sa probinsya, akala ko ay makakahanap ako ng ligtas na silungan. Ngunit sa sandaling itulak ko ang lumang kahoy na pinto, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Sinalubong ako ng aking ina na si Nanay Elena, nang may gulat sa kaniyang mga mata, habang tinitingnan ang aming basang mga damit. Ang aking nakababatang kapatid na si Nico ay nakaupo sa harap ng lamesa. Mabilis na isinara ang kaniyang laptop at hindi makatingin ng diretso sa akin. Eliana, bakit ka nandito? Nasaan si Gabriel? Bakit ganyan ang hitsura ninyo ni Isabela? Ang sunod-sunod na tanong ni Nanay Elena. Nangangatog ang kaniyang tinig sa kaba. Inihiga ko si Isabela sa kawayang sopa at binalot siya ng tuyong kumot bago ako humarap sa kanila.
Iniwan ko si Gabriel, Nay. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Nahuli ko silang dalawa ni Clarice. Ginamit lang nila ako sa loob ng maraming taon. At hinding-hindi na ako babalik sa mansyong iyon. Nawalan ng kulay ang mukha ng aking ina. Ngunit sa halip na yakapin ako at tanungin kung maayos lang ba ang aking lagay, tumingin siya kay Nico nang may takot sa kaniyang mga mata. Diyos ko, Eliana, hindi maaari ito. Paano na tayo ngayon? Ang bulong ni Nanay Elena habang nakahawak sa kaniyang dibdib. Tumayo si Nico, namumula ang mukha sa hiya at takot. Ate, bakit ngayon pa? Kamakailan lang ay naging maayos ang pag-uusap namin ni Kuya Gabriel. Nangako siya na ibibigay niya sa akin ang posisyon bilang manager sa Iloilo branch ng Villarreal Foods. At mayroon ka pang kailangang malaman. Sumikip ang aking dibdib sa kaba. Ano yon, Nico? Ano ang ginawa mo? Napalunok si Nico. Nanginginig ang kanyang boses nang sumagot. Pinirmahan ko na ang mga papel na ibinigay sa akin ni Kuya Gabriel. Ginamit ko ang titulo ng ating lupang sakahan bilang garantiya para sa utang na inialok niya sa akin para sa bagong negosyo. Sabi niya, formalidad lang daw iyon dahil pamilya naman tayo at hindi niya kailanman kukunin ang lupa natin. Tila isang malakas na sampal ang tumama sa aking mukha. Ang sarili kong kapatid ay isinangla ang tanging lupang pamana ng aming yumaong ama sa lalaking kumuha ng aking dignidad at pagkatao. Bakit mo ginawa iyon nang hindi nagsasabi sa akin, Nico? Ang galit kong sigaw, halos mapiat ang aking boses sa tindi ng sakit. Iyan na nga lang ang natitira sa atin. Eliana, anak, pakinggan mo muna ang kapatid mo, ang pakiusap ng aking ina, habang hinahawakan ang aking mga kamay. Ang kaniyang mga kamay ay malamig at may amoy ng gamot na madalas niyang ipahid sa kaniyang mga sumasakit na kasukasuan. Mabuting tao si Gabriel. Baka nagkamali lang siya, sadyang nagkakasala ang mga lalaki minsan. Pero paano ang aking mga gamot sa bawat buwan? Paano ang pag-aaral ni Nico? Kung lalabanan mo ang mga Villarreal, kukunin nila ang lupa natin. Saan tayo titira? Paano ang kinabukasan ni Isabela kung wala kang pera? Nakatitig ako sa aking ina. Siya ang babaeng inalagaan ko. Ang dahilan kung bakit isinakripisyo ko ang aking kabataan at pangarap upang bayaran ang kaniyang mga bayarin sa ospital. At ngayon, hinihiling niya sa akin na bumalik ako sa lalaking dinalaan ng aking pagkatao para lamang sa kanilang kaginhawahan. Nay, nasasaktan ako ng labis. Hindi niyo ba ako tatanungin kung kaya ko pa ang mahina kong bulong? Sa wakas ay pumatak din ang aking mga luha. Mainit at mapait sa aking malamig na pisngi. Alam ko, anak. Pero mas mahirap ang walang pera sa panahong ito. Mas mahirap ang walang matitirhan. Isipin mo ang anak mo. Magtiis ka muna para sa kanya. Ang umiiyak na sagot ng aking ina habang iniiwasan ang aking mga mata. Nasanay silang lahat sa aking mga sakripisyo. Para sa kanila, si Eliana ay isang kalasag. Kapag ang kalasag ay nagkaroon ng lamat, hindi nila tinatanong kung masakit ba. Ang tanging itinatanong nila ay kung bakit hindi na sila nito maprotektahan. Biglang nanginig ang aking lumang telepono sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Isang hindi kilalang numero mula sa Maynila ang tumatawag. Sinagot ko ito nang may nanginginig na kamay. Hello, is this Mrs. Eliana Marquez Villarreal? Ang tanong ng isang malamig at profesional na boses ng lalaki sa kabilang linya. Oh, sino ito? This is Ateresa Sebastian, ang legal na kinatawan ni Mr. Gabriel Villarreal. Nais ko lamang ipabatid sa inyo na formal na naming naipasa sa korte ang petisyon para sa solong karapatan sa pag-aalaga kay Isabela Villarreal. Bukod dito, nais din naming ipaalam na ang lahat ng inyong bank account ay tuluyan ang naka-freeze at ang deed ng inyong lupa sa Iloilo ay opisyal nang nailipat sa Villarreal Foods dahil sa hindi pagbabayad ng utang ni Mr. Nico Marquez. Have a good day. Hindi ko kayang manatili sa bahay kung saan ang aking dignidad ang kabayaran para sa kanilang komportabling buhay. Binuhat ko si Isabela at umalis kami sa lungsod ng Iloilo patungong Haro. Bitbit ko ang maliit na bag at ang natitirang 50 piso sa aking bulsa, habang ang init ng lagnat ng aking anak ay unti-unting lumalala sa aking dibdib. Huminto na ang ulan, ngunit maputik ang daan at mabigat ang hangin sa paligid ng palengke ng Haro. Naglakad ako sa pagitan ng mga pwesto ng gulay at isda, karga si Isabela, habang nagtatanong sa mga tindera
kung may nangangailangan ng tagahugas ng plato, tagalinis ng isda, o kahit tagabitbit ng mga paninda. Tiningnan ako ng mga tao nang may pagdududa. Nakita ng iba ang aking mukha sa mga lumang larawan ng Villarreal Foods sa social media. May mga narinig akong bulong-bulungan sa aking likod. Hindi ba iyan ang asawa ng may-ari ng Villarreal Foods? Bakit naghahanap ng trabaho sa palengke? Baka pinalayas ng pamilya dahil may ginawang hindi maganda. Nangangatog ang aking mga tuhod at unti-unting nagdidilim ang aking paningin dahil sa gutom at pagod. Ngunit bago pa man ako tuluyang matumba sa maputik na semento, isang mainit at magaspang na kamay ang humawak sa aking siko. Eliana? Ikaw nga ba yan, anak? Ang tanong ng isang pamilyar na boses. Nilingon ko siya at nakita ko si Aling Corazon Lim. Nakatali ang kaniyang pilak na buhok sa isang maayos na pusod at nakasuot siya ng simpleng apron ng kooperatiba. Maraming tao na ang nakalipas nang subukan ng Villarreal Foods na alisin ang kooperatiba ng mga kababaihan sa kanilang kontrata. Ako ang nakipaglaban para sa kanila upang masigurong mababayaran sila ng tama. Noon sinabi niya sa akin na darating ang araw na kailangan kong matutunang isulat ang sarili kong pangalan sa mga bagay na aking ginagawa. Aling Corazon, ang tanging nabigkas ng aking nangangatog na labi. Tiningnan niya ang aking namumutlang mukha at ang mainit na noo ni Isabela. Hindi siya nagtanong ng anuman. Mabilis niyang tinawag ang kaniyang assistant. Nene, tulungan mo siyang bitbitin ang bag. Dalhin natin sila sa opisina sa likod ng syuong ng kooperatiba. Binigyan ni Aling Corazon si Isabela ng gamot at mainit na sabaw. Hindi niya ako binigyan ng pera bilang limos dahil alam niya ang aking natitirang dangal. Sa halip, binigyan niya ako ng pagkakataon na magtrabaho. May maliit na kwarto sa likod ng kusina ng kooperatiba na maaari ninyong tulugan ng anak mo. At kailangan ko ng taong mag-aayos ng mga resibo at magsusulat sa mga libro. Dahil madalas na sumasakit ang aking mga mata sa pagbabasa. Bibigyan kita ng sapat na sweldo para sa inyong pagkain. Sapat na ba iyan para magsimula kayong muli? Umiyak ako ng gabing iyon, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Ipinasok ko si Isabela sa isang malapit na pampublikong paaralan sa Haro, ngunit mabilis na kumalat ang mga tsismis tungkol sa amin. Isang hapon, umuwi si Isabela sa aming maliit na kwarto na may pulang mga mata at may dumi ang kaniyang uniforme. Anak, anong nangyari sa paaralan? Ang tanong ko habang lumuluhod sa kaniyang harap upang punasan ang putik sa kaniyang mga binti. Mommy, sabi ng ibang mga bata, masamang asawa ka raw dahil pinalayas ka ni Daddy sa malaking bahay. Sabi nila, mahirap na raw tayo ngayon dahil may ginawa kang mali. Ang umiiyak na sumbong ni Isabela, habang pinipilit na huwag humagulgol. Pero wala akong pakialam sa malaking bahay, Mommy. Ayaw ko na kasing makita kang umiiyak ng mag-isa sa dilim. May kinuha si Isabela mula sa kaniyang maruming bulsa at iniabot sa akin ang isang lukot at may dumi ng tinta na piraso ng papel. Nang buksan ko ito, nakita ko ang drawing ng isang maliit na tindahan ng tinapay na may malaki at maliwanag na araw sa itaas. At isang babaeng may hawak sa kamay ng isang bata. Sa itaas ng guhit, may nakasulat na mga hindi pantay na titik. Hapag ni Ella, bukas na po. Hawak ang lukot na papel na iginuhit ng aking anak na si Isabela. Naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng isang pangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot. Naisip ko na ang pananatili sa isang peking pamilya upang magmukhang maayos sa lipunan ay hindi nagbibigay ng proteksyon sa aking anak. Ang tanging itinuturo nito sa kanya ay kailangang tanggapin ng isang babae ang pang-aabuso upang matawag na isang mabuting ina. Kaya naman, sa tulong ni Aling Corazon, ginamit ko ang maliit na sulok ng kusina ng kooperatiba upang simulan ang aking sariling negosyo, ang hapag ni Ella. Halos wala akong puhunan sa mga unang araw. Ginamit ko ang aking unang sweldo upang bumili ng harina, asukal at ilang piraso ng lokal na mangga. Nais kong gumawa ng mga tradisyonal na tarts at matatamis na tinapay na itinuro sa akin ng aking lola. Ngunit nilagyan ko ito ng kakaibang lasa gamit ang kape at natural na pulot-pukyutan ng haro. Bago pa man sumikat ang araw sa bawat umaga, nakalubog na ang aking mga kamay sa harina.
Ang aking mga daliri na dati ay may suot na mamahaling singsing sa mansyon ng mga Villarreal ay puno na ngayon ng sugat mula sa mainit na hurno. Ngunit sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ko na muli akong nabubuhay para sa aking sarili. Isang hapon, habang nagbubuhat ako ng isang mabigat na sako ng asukal papasok sa kusina, biglang nadulas ang aking paa sa basang sahig. Inihanda ko na ang aking sarili sa pagbagsak. Ngunit bago pa man mangyari iyon, may isang mabilis na humawak sa sako at sumalo sa aking siko upang patayuin ako ng maayos. Siya si Miguel Santos, ang agricultural engineer na tumutulong sa kooperatiba upang ikonekta ang mga lokal na magsasaka sa merkado. Mayroon siyang tahimik at magalang na mga mata, nakasuot ng simpleng kamiseta na may bakas ng lupa mula sa bukid. Hindi niya sinubukang maging isang bayani. Inilagay lamang niya ang sako sa ibabaw ng lamesa at tinanong ako ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Masyadong mabigat ang sakong ito para sa isang tao lang. Ayos lang ako, maraming salamat sa tulong mo. Ang sagot ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo. Tumingin si Miguel sa mga bagong lutong mangga tarts na nakahanay sa lamesa. Mabango ang gawa mo. Ngunit kung gagamit ka ng mga manggang galing sa Guimaras na inaani ng mga magsasaka sa kabilang bayan, mas tatagal ang tamis nito nang hindi mo kailangang gumamit ng labis na puting asukal. Mas makakatipid ka sa puhunan at mas magiging malusog ang mga tinapay mo. Iba si Miguel kay Gabriel. Kung ang aking asawa ay laging nais na utusan ako at maliitin ang aking mga desisyon, si Miguel ay nagbigay ng praktikal na payo at nirespeto ang aking ginagawa. Isa siyang byudo na nag-aalaga rin sa kaniyang maliit na anak na lalaki, kaya alam niya ang hirap ng isang magulang na nagpapakapagod ng mag-isa. Sa tulong ni Miguel, nakakuha ako ng mas murang supply ng matatamis na mangga mula sa mga lokal na magsasaka. Ang lasa ng hapag ni Ella ay mabilis na naging paborito ng mga tao sa palengke ng Haro. Ngunit ang aking maliit na tagumpay ay mabilis na nabalot ng panibagong panganib. Kinabukasan, habang inaayos ko ang mga bagong lutong tart sa aming maliit na kahoy na estante sa tapat ng kooperatiba, isang makintab at itim na SUV ng Villarreal Foods ang biglang huminto sa tapat ng daan. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Clarice, nakasuot ng mamahaling damit, at narinig ko ang matalim na tunog ng kaniyang sapatos sa semento habang naglalakad patungo sa aming direksyon. Lumapit siya sa mga lokal na supplier ng harina at asukal na nakatayo malapit sa aking pwesto. Tumingin siya sa akin ng may mapang-aping ngiti bago nagsalita ng malakas upang masigurong maririnig ko ang kaniyang bawat salita. Kausapin ninyo ang lahat ng nagbebenta ng harina at asukal sa lugar na ito. Sabihin ninyo sa kanila, ang sino mang magbenta ng kahit anong raw materials kay Eliana ay hindi na kailanman tatanggapin bilang supplier ng Villarreal Foods sa buong rehiyon. Ang matalim na ngiti ni Clarice ay sumugat sa aking puso, ngunit pinilit kong huwag magpakita ng takot sa harap niya. Nang umalis ang kaniyang marangyang sasakyan, iniwan niya ang matinding kaba sa puso ng mga lokal na supplier ng harina at asukal sa palengke ng Haro. Ilan sa kanila ang lumapit sa akin na may malulungkot na mukha, humihingi ng paumanhin dahil hindi na nila ako maaaring ibenta ng mga sako ng bahan para sa aking mga tinapay. Natatakot silang mawalan ng malaking kita mula sa Villarreal Foods na matagal nang kumukontrol sa kanilang negosyo. Naupo ako sa isang luma at mahabang kahoy na upuan sa labas ng kooperatiba. Nararamdaman ang bigat ng kanilang pagharang sa aking kabuhayan. Ngunit hindi ako hinayaan ni Miguel na malunod sa kawalan ng pag-asa. Huwag kang sumuko, Eliana, ang sabi ni Miguel habang tumatabi sa akin. Hindi lang sila ang nagbebenta ng harina at asukal sa mundong ito. May mga maliliit na kooperatiba ng mga magsasaka sa kabila ng mga bundok sa bayan ng Leon at Alimudian. Sila ang mga gumagawa ng harina mula sa kamoteng kahoy at trigo na hindi hawak ng mga Villarreal. Mas mura ang kanilang singil kung kukuha tayo ng direkta sa kanila at matutulungan pa natin silang kumita. Kasama si Miguel, naglakbay kami patungo sa mga kabundukan. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod, ngunit ang makita ang mga masisipag na magsasaka na ngumingiti sa kabila ng kanilang kahirapan ay nagbigay sa akin ng lakas.
Sumang-ayon silang maging direktang supplier ko ng alternatibong harina at organikong asukal mula sa nyog. Dahil dito, ang mga tinapay at tarts ng hapag ni Ella ay nagkaroon ng isang ganap na kakaiba, masustansya, at masarap na lasa na hindi kailanman magagawa ng malalaking pabrika ng aking asawa. Nang malaman ni Clarice na hindi nagtagumpay ang kaniyang pagharang sa aking mga sangkap, gumamit siya ng mas maruming paraan. Gamit ang mga disenyo ng produkto at mga plano ng lokal na supply na isinulat ko para sa Villarreal Foods bago ako umalis, naglunsad siya ng isang linya ng katulad na mango tarts sa ilalim ng kanilang malaking tatak. Ibinenta nila ito sa kalahating presyo upang patayin ang aking maliit na pwesto sa merkado, habang ipinagmamalaki sa mga pahayagan na sila ang orihinal na nakaisip ng konsepto. Nagsimulang magbulungan ang mga mamimili sa Jaro. Sabi ng malaking kumpanya, ninakaw mo lang daw ang recipe sa kanila upang magtayo ng sarili mong negosyo. Napakasakit marinig ang mga salitang iyon. Sila na ang kumuha ng aking mga ideya, at ngayon ay sila pa ang may lakas ng loob na tawagin akong magnanakaw. Isang maulang hapon, habang nag-iimpake ako ng mga kahon ng tinapay para sa isang maliit na delivery, isang lalaking nakasuot ng uniporme ng pribadong tagahatid ang pumasok sa kusina ng kooperatiba. Hinanap niya ang aking pangalan at iniabot sa akin ang isang makapal na puting sobre. Binuksan ko ito ng may nanginginig na mga daliri. Ito ay isang formal na liham mula sa legal na kagawaran ng Villarreal Foods na nag-aakusa sa hapag ni Ella ng paglabag sa trademark at pagnanakaw ng intelektual na pag-aari. Hinihingi nito na ihinto ko agad ang lahat ng aking operasyon at magbayad ng 5 milyong piso bilang multa sa pinsala. Kung hindi ay haharapin ko ang pagkakakulong. Sa ilalim ng huling pahina ng liham, isang malaki at pulang tatak ng tinta ang nakatitig sa akin, na may nakasulat na urgent, legal action pending. Ang pulang tinta ng tatak na urgent sa liham ay tila isang apoy na nagnanais na tupukin ang lahat ng aking pinagpaguran. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang tapang sa aking dibdib. Hindi ko nahahayaang takutin nila ako muli gamit ang kanilang pera at kapangyarihan. Ngunit alam ko na upang labanan ang mga higante na tulad ng mga Villarreal, kailangan ko ng higit pa sa lakas ng loob. Kailangan ko ng patunay. Kinalabasan ng aking panalangin nang makatanggap ako ng isang maikling mensahe mula kay Mateo, ang nakababatang kapatid ni Gabriel. Kumpara sa kaniyang kapatid at ina, si Mateo ay palaging tahimik at nasa gilid lamang tuwing may gulo sa pamilya. Hiniling niya na magkita kami sa isang maliit at hindi kilalang kainan sa labas ng bayan ng Haro kung saan walang makakakilala sa amin. Iniwan ko muna si Isabela sa pangangalaga ni Miguel bago ako nagtungo sa lugar na pinagkasunduan. Nadatnan ko si Mateo na nakasuot ng jacket at nakayuko, mukhang balisa habang tinitingnan ng paligid. Nang maupo ako sa kaniyang tapat, mabilis niyang inilapit ang isang baso ng mainit na tsa sa akin. Ate Eliana, salamat at sumama ka, ang pabulong na salita ni Mateo, habang tinitiyak na walang nakikinig sa amin. Sobra na ang ginagawa ni na Mommy at Kuya Gabriel. Hindi ko na kayang manahimik pa habang nakikita ang kawalang katarungang ito. Bakit, Mateo? Bakit mo ako tinutulungan ngayon? Noong nasa mansyon pa ako at inaapi ng pamilya mo, nanatili kang tahimik upang protektahan ang sarili mo. Ang malamig kong sagot. Yumuko si Mateo, bakas ang matinding hiya sa kaniyang mukha. Nahihiya ako sa sarili ko, ate. Natakot ako noon na baka alisin ako ni Mommy sa pamana kung kakampi ako sa iyo. Ngunit nang makita ko na ginagamit nila si Isabela at ang pekeng kasong ito upang tuluyan kang sirain, narealize ko na ang pananahimik ko ay katumbas na rin ng pagiging kasabwat nila. Si Clarice ay isang lason sa aming pamilya at nilalason niya ang lahat. Lumapit pa ng kaunti si Mateo sa lamesa. Akala ni Kuya Gabriel ay pinapatakbo niya ng maayos ang kumpanya. Ngunit ang totoo ay nilalaro siya ni na Clarice at Renato, ang aming Chief Financial Officer. Pinepeke nila ang iyong pirma sa mga lumang dokumento ng mga nabigong proyekto upang ipasa sa iyo ang lahat ng pananagutan kung sakaling magkaroon ng pagsisiyasat sa pananalapi ng kumpanya. Ngunit hindi lang iyon ang kanilang ginagawa. Binuksan ni Mateo ang kaniyang bag
at naglabas ng isang maliit, malamig, at itim na USB drive at inilagay ito sa ibabaw ng lamesa. Anong laman nito, Mateo? Ang tanong ko habang nakatitig sa maliit na bagay na iyon. Nasa loob ng USB na iyan ang mga tunay na digital receipts, mga email at mga bank transfer na nagpapatunay na lihim na naglilipat ng milyong-milyong piso. Sina Clarice at Renato mula sa Villarreal Foods patungo sa isang dummy company sa Singapore. Plano nilang ubusin ang pondo ng kumpanya at iwanan si Kuya Gabriel na may dambuhalang utang bago sila tumakas. Gamitin mo ito, Ate Eliana. Iligtas mo ang sarili mo, bawiin mo ang lupa ninyo, at protektahan mo si Isabela. Nakatitig ako sa maliit na itim na USB drive. Ito ang susi para sa aking kaligtasan. Ang sandata na maaaring magpabagsak sa mga taong nag-aakalang maaari nilang bilhin ang aking buhay. Kinuha ko ito at naramdaman ang malamig na metal nito sa aking mainit na palad. Ngunit bago ko pa man ito mailagay sa aking bulsa, biglang nanginig ang aking telepono. Sinagot ko ito at narinig ko ang boses ni Aling Corazon na puno ng takot at pag-aalala. Eliana, umuwi ka na rito sa kooperatiba ngayon din. May mga hindi kilalang lalaki na pilit na pumapasok sa loob ng ating suong. Mabilis akong tumakbo pabalik sa kooperatiba habang ang aking puso ay tila gustong lumabas sa aking dibdib sa tindi ng kaba. Nang makarating ako roon, nadatnan ko ang kaguluhan sa labas ng suong. Ngunit laking pasasalamat ko nang makitang nandoon si Miguel. Kasama ang ilang kalalakihan sa barangay. Hinarangan nila ang mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme na nagpakilalang mga tauhan ng seguridad ng Villarreal Foods. Nang makita ng mga ito na dumarating na ang mga opisyal ng barangay at pulisya, mabilis silang sumakay sa kanilang mga sasakyan at umalis. Ligtas si Isabela sa mga bisig ni Aling Corazon, bagaman bakas pa rin ang takot sa kaniyang maliliit na mata. Ayos lang kami, Eliana. Hindi namin sila hinayaang makalapit sa loob ng kusina, ang pagpapakalma sa akin ni Miguel, habang pinapahid ang kaunting dumi sa kaniyang kamay. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling matatag, nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hindi na ako nag-iisa sa labang ito. Lumipas ang 3 araw at ang bagyong aking inaasahan ay tuluyan ng tumama sa Maynila. Ang balita sa telebisyon sa maliit na kainan sa tapat ng palengke ay gumulat sa buong bansa. Ipinakita sa screen ang kaguluhan sa harap ng pangunahing tanggapan ng Villarreal Foods. Ayon sa ulat ng balita, ang kumpanya ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding krisis sa pananalapi. Matapos matuklasan na ang Chief Financial Officer na si Renato at ang Brand Director na si Clarice Ramos ay biglang naglaho-dala ang mahigit 150 milyong piso ng pondo ng kumpanya. Bumagsak ang halaga ng kanilang stock at nagsimula ng dumagsa ang mga nagpautang sa mansyon ng mga Villarreal upang kumuha ng mga ari-arian bilang kabayaran. Huminto ang aking mga kamay sa paglilinis ng harina sa aking apron habang nakatitig sa screen. Nangyari na nga ang aking inaasahan. Ang mga sakim ay tuluyan ng naglamon sa isa't isa. Hindi kailanman minahal ni Clarice si Gabriel. Ang tanging minahal niya ay ang yaman na kinatatayuan nito. Nang maubos niya ang pondo, iniwan niya si Gabriel na duguan at walang kalaban-laban sa gitna ng labanan. Dahil sa mga peking dokumento at peking pirma na ginawa ni na Clarice upang ilipat ang mga utang sa kumpanya, si Gabriel ang naiwang mananagot sa batas. Huli na nang ma-realize niya na ginawa siyang pain ng kaniyang sariling kasintahan upang makatakas ito kasama ang kaniyang kasabwat. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Isabela, naupo ako sa harap ng lamesa habang pinagmamasdan ang itim na USB drive na ibinigay ni Mateo. Biglang nanginig ang aking telepono, nag-atubili ako, ngunit sa huli ay sinagot ko ang tawag. Eliana! Eliana, please. Kausapin mo ako. Iyon ang boses ni Gabriel. Ang kaniyang pananalita ay gulo at mabigat, bakas ang matinding impluwensya ng alak. Narinig ko rin ang tunog ng mga nababasag na baso sa kaniyang background. Gabriel? Bakit ka tumatawag sa akin sa oras na ito? Ang malamig kong tanong. Pinipilit na huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Eliana, iniwan ako ni Clarice. Kinuha niya ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, pati ang mga bahay at sasakyan namin ay nakasara na dahil sa utang. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano ayusin ang pananalapi ng kumpanya.
Ikaw lang ang may tiwala ng mga magsasaka at supplier. Please, bumalik ka na sa akin. Kailangan kita, Eliana. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan sa iyo. Magsimula tayong muli para kay Isabela, ang umiiyak na pagsusumamo ni Gabriel, tila isang bata na nawawalan ng laruan. Narinig ko ang kaniyang basag na tawa sa telepono, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa at kahihiyan, bago siya muling nagsalita. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay hindi kita hinayaang umalis sa aking tabi. Ipinatong ko ang telepono pagkatapos ng tawag ni Gabriel ng gabing iyon. Hindi ko hinayaang sirain ng kaniyang lasing na pagsusumamo ang aking tulog. Kinabukasan, maaga akong gumising upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kooperatiba. Patuloy na lumalago ang hapag ni Ella. Maraming lokal na mamimili at mga turista ang dumarating upang tikman ang aming mga tinapay. Ngunit alam ko na ang mga Villarreal ay hindi basta-basta susuko ng walang ginagawang hakbang. Tanghali ng isang marangyang sasakyan na may makapal na alikabok ang huminto sa tapat ng kooperatiba ng Haro. Bumukas ang pinto at lumabas si Beatriz Villarreal. Maputla ang kaniyang mukha, hawak ng mahigpit ang kaniyang mamahaling bag. Ngunit sinisikap pa rin niyang panatilihin ang kaniyang mapagmataas at marangyang tindig. Pumasok siya sa loob ng kusina ng kooperatiba. Huminto sa pagtatrabaho ang mga kababaihan, nagbubulungan sa isa't isa habang nakatingin sa kanya. Humakbang si Aling Corazon upang harangan si Beatriz, ngunit hinawakan ko ng marahan ang kaniyang balikat. Ako na po ang kakausap sa kanya, Aling Corazon. Eliana, ang simula ni Beatriz, sinisikap na gawing malambing ang kaniyang tinig, ngunit naroroon pa rin ang tono ng pag-uutos. Nakikita ko na nakapagtayo ka ng isang maliit na negosyo rito. Mabuti naman kung ganoon. Ngunit kailangan nating mag-usap bilang isang pamilya. Hindi na tayo pamilya, Mrs. Villarreal. Ang sagot ko habang nakatayo sa likod ng kahoy na counter. Ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa malinis na ibabaw nito. At wala na akong nais pang sabihin sa iyo. Huwag ka namang ganyan, Eliana, ang sabi ni Beatriz habang lumalapit pa ng kaunti. Alam kong may sama ka ng loob kay Gabriel. Ngunit ang Villarreal Foods ay malapit nang bumagsak sa bangkarote. Kung tuluyang masira ang kumpanya, ang pangalan ng aming pamilya, ang pangalang daladala rin ng iyong anak na si Isabela, ay tuluyang madudungisan kailanman. Ikaw ang nagtatag ng sistema ng mga supplier sa lugar na ito. Nagtitiwala sa iyo ang mga magsasaka. Kung babalik ka, pipirmahan ang garantiya para sa bagong utang sa bangko. At tutulungan kaming ayusin ang pananalapi, maililigtas natin ang kumpanya. Sisiguraduhin ko na hinding-hindi na lalapit si Gabriel kay Clarice at magiging mabuting asawa siya sa iyo. Napangiti ako ng bahagya, isang malamig na ngiti. Magpirma ng garantiya para sa utang. Gamit ang Mrs. Villarreal. Gamit ang buhay na sinubukan ninyong kunin sa akin. Sa loob ng 7 taon, ako ang gumawa ng lahat para sa inyong pamilya. Ngunit itinuring ninyo ako na tila isang aliping binili ng inyong pera. Sinabi ninyo na ang buhay ng aking ina ay binayaran ng inyong kayamanan. Na wala akong karapatan sa sarili kong mga pangarap. At nang pagtaksilan ako ni Gabriel, kasama ang aking matalik na kaibigan, sinabihan mo ako na tanggapin ang aking lugar at manahimik. Ngayon na nawala ang inyong ginto, naalala ninyo na mayroon pala akong pangalan. Kinuha ko ang isang maliit na sobre mula sa aking drawer at inilagay ito sa ibabaw ng counter. Dahan-dahang ipinadulas patungo sa kaniyang direksyon. Ano ito? Ang tanong ni Beatriz, habang nakataas ang kaniyang mga kilay. Nasa loob ng sobreng iyan ang eksaktong halaga ng pera na ginastos ng inyong pamilya para sa ospital ng aking ina noong nakaraang mga taon. Kasama na ang interes. Nabayaran ko na kayo, Mrs. Villarreal. Sentimo por sentimo, walang utang ang aking pamilya sa inyo. At ang aking anak na si Isabela ay hindi nangangailangan ng pangalang Villarreal upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Sapat na ang mayroon siyang ina na tulad ko. Nawala ng lakas si Beatriz. Ang huling bahagi ng kaniyang pagmamataas ay tuluyang naglaho. Na-realize niya na hindi na ako ang tahimik
at masunuring menugang na maaari niyang utus-utusan at paglaruan. Sa sandaling iyon, ilang lokal na reporter at mga manunulat na sumunod pala kay Beatrice mula sa Maynila upang kumuha ng balita tungkol sa krisis ng Villarreal Foods ang biglang pumasok sa bakuran ng kooperatiba. Mabilis na kumuha ng litrato ang mga reporter. Ang liwanag ng flash ay tumatama sa aming mga mukha. Dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa, ginawa ni Beatrice ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang magagawa ng mapagmataas na pinuno ng pamilya Villarreal. Sa harap ng kumikislap na mga ilaw ng kamera, sa harap ng mga tindera at mga kababaihan ng kooperatiba, binitawan niya ang kaniyang mamahaling bag at lumuhod sa maruming semento ng kusina. Eliana, sige na, patawarin mo kami. Niluhod ko na ang aking dangal sa harap mo at sa harap ng maraming tao. Iligtas mo naman ang kumpanya ng aking yumaong asawa. Huwag mo kaming hayaang mamatay sa gutom sa kalsada, ang umiiyak na sigaw ni Beatrice habang nakatitig sa sahig. Bakas ang matinding twin hook sa kaniyang mukha. Ang pagluhod ni Beatrice sa maruming semento ay mabilis na kumalat sa mga balita at social media. Ngunit hindi ko hinayaang gamitin nila ang pagkakataong iyon upang ipinta ako bilang isang masamang menugang na walang utang na loob. Sa tulong ng legal na payo ni Miguel, inilabas namin ang mga ebidensya mula sa USB na ibinigay ni Mateo. Ang mga dokumentong nagpapatunay sa pandaraya, palsipikadong pirma, at pagnanakaw ng pondo na ginawa ni Clarice at Renato ay tuluyang nagpabagsak sa mga kasong laban sa akin. Dahil dito, formal na ipinawalang bisa ng korte ang kaso laban sa hapag ni Ella. Nakuha ko rin ang solong karapatan sa pag-aalaga kay Isabela at ang pagkakasangla ng aming lupang sakahan sa Iloilo ay idineklarang walang bisa dahil sa napatunayang pandaraya ng pamunuan ng Villarreal Foods. Nabawi ko ang lupa ng aking ama nang walang ibinabayad na kahit isang sentimo sa kanila. Hindi nagtagal, tuluyan ng sumailalim sa likidasyon ang Villarreal Foods upang bayaran ang kanilang mga naglalakihang utang sa bangko. Ang kanilang pinakamalaking pabrika ng pagpoproseso ng pagkain sa Iloilo, kung saan nagtatrabaho ang daan-daang mga lokal na residente, ay nakatakda ng isara. Ibig sabihin nito, daan-daang mga ama at ina ang mawawala ng trabaho at pagkukunan ng pagkain para sa kanilang pamilya. Sa tulong ng kooperatiba ni Aling Corazon at ng ilang lokal na mamumuhunan na nanalig sa aking kakayahan, nakipag-usap kami sa bangko upang kunin ang pamamahala sa pabrika. Sa araw ng formal na paglilipat ng pamamahala, tumayo ako sa harap ng daan-daang mga manggagawa na may malulungkot at nag-aalalang mga mukha. Hindi kami naparito upang bilhin kayo o gamitin ang inyong lakas para sa aming sariling bulsa. Ang pahayag ko sa kanila sa pamamagitan ng mikropono. Ang pabrikang ito ay magiging bahagi na ng kooperatiba ng hapag ni Ella. Magkakaroon kayo ng makatarungang sweldo, bahagi sa kita ng kumpanya, at boses sa bawat desisyon. Sama-sama tayong babangon muli. Ang palakpakan ng mga manggagawa ay umalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Ang ilan sa kanila ay umiyak sa labis na ginhawa dahil hindi na sila magugutom. Nakita ko rin sa gilid si Nico, nakasuot ng uniforme ng karaniwang manggagawa, nagbubuhat ng mabibigat na kahon ng mga produkto. Tinupad niya ang kaniyang pangako na magsisimula siya sa pinakamababang posisyon upang pagbayaran ang kaniyang mga pagkakamali at matutunang maging isang tunay na lalaki. Hindi ko siya binigyan ng espesyal na trato, ngunit binigyan ko siya ng pagkakataon na muling makuha ang aking tiwala. Nang dahan-dahang magsialisan ang mga manggagawa upang magsimula sa kanilang mga bagong trabaho, naglakad ako patungo sa gilid ng bakuran ng pabrika. Ang hangin ay may amoy ng bagong giling na harina at matamis na tubo. Biglang may isang anino na humarang sa aking daan. Nilingon ko ito at nakita ko ang isang lalaking nakatayo, malapit sa lumang bakal na gate ng pabrika. Si Gabriel, ang kaniyang mga damit ay lukot at may dumi. Ang kaniyang mga mata ay lubog at may pulang bakas ng puyat at iyak, at ang kaniyang mukha ay puno ng hindi nagupit na balbas. Ang dating mayaman, mapagmataas, at makapangyarihang tagapagmana ng pamilya Villarreal ay ganap ng naglaho. Mukha siyang isang multo mula sa aking madilim na nakaraan. Eliana. Ang mahina niyang bulong,
Nanginginig ang kaniyang tinig habang dahan-dahang humahakbang patungo sa aking direksyon. Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Ang tanong ko habang nananatiling nakatayo sa aking pwesto. Walang bakas ng takot o galit sa aking mukha. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang kinapkap ang kaniyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, nakita ko ang aking lumang singsing sa kasal na iniwan ko sa kaniyang mansyon. Ngayon ay wala ng kintab, puno ng gasgas, at may kaunting kalawang sa gilid. Nabalitaan ko na iniligtas mo ang pabrika at ang mga manggagawa. Ginawa mo ang mga bagay na hindi ko kailanman nagawa noong ako pa ang pinuno. Please, Eliana, bigyan mo ako ng kahit isang huling pagkakataon upang ayusin ang lahat. Hayaan mo akong magtrabaho para sa iyo, kahit bilang karaniwang tagalinis dito. Hayaan mo akong maging ama muli kay Isabela. Wala nang natira sa akin, kundi ang singsing na ito. Tiningnan ko ang kupas at may kaunting kalawang na singsing sa kasal sa nanginginig na kamay ni Gabriel. Ang lalaking dati ay tumitingin sa akin mula sa kaniyang mataas na kinalalagyan. Ang lalaking nagsabi sa akin na ako ay isang simpleng may bahay lamang na walang alam sa negosyo, ay nakatayo ngayon sa aking harap at iniaalok ang kaniyang sirang buhay. Itabi mo na yan, Gabriel, ang mahina kong sagot. Walang bakas ng galit sa aking tinig. Ang singsing na iyan ay isang simpleng piraso ng metal lamang. Hindi mo ito pinahalagahan noong kumikinang pa ito, at ngayon na may kalawang na, nais mo itong gamitin upang takpan ang iyong mga pagkakamali. Eliana, mahal kita. Na-realize ko na sa lahat ng mga taong lumipas, ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Ang umiyak niyang sabi, habang ang kaniyang mga luha ay pumapatak sa kaniyang maduming kamiseta. Hindi mo ako mahal, Gabriel, ang sagot ko habang nakatitig ng diretso sa kaniyang mga mata. Nararamdaman ang isang malalim na kapayapaan sa aking puso. Hindi mo ako namimiss dahil sa pag-ibig. Namimiss mo ako dahil namimiss mo ang babaeng palaging tahimik na naglilinis ng lahat ng iyong mga kalat. Namimiss mo ang babaeng nagpapakapagod upang magmukha kang matagumpay sa harap ng ibang tao. Ang babaeng tumatanggap ng lahat ng iyong pang-aapi nang may ngiti dahil natatakot siyang mawala ng pamilya. Hindi mo mahal si Eliana Marquez. Nais mo lamang na bumalik ang iyong tagapagligtas upang hindi ka mahirapan. Patawarin mo ako, please. Ang pabulong niyang pagsusumamo habang nakayuko ang kaniyang ulo. Pinatatawad na kita, Gabriel, ang sabi ko, na naging dahilan upang mapatingin siya sa akin nang may biglang pag-asa sa kaniyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makangiti, ipinagpatuloy ko ang aking sinasabi. Pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, at hindi rin dahil may plano akong bumalik sa'yo. Pinatatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit at sakit na ibinigay mo sa akin. Nais kong maging malaya, at upang maging malaya, kailangan kitang bitawan ng tuluyan. Ang ating kasal ay natapos na sa sandaling nagdesisyon ka na ang aking dignidad ay maaari mong paglaruan. Paano naman si Isabela, ang kaniyang pakiusap? Maaari mo pa ring makita si Isabela. Ikaw ang kaniyang ama, at hinding-hindi ko ipagkakait sa kaniya ang pagkakataong iyon. Ngunit makikita mo siya sa aking mga patakaran, bilang isang lalaking nagtatrabaho ng marangal upang buhayin ang sarili, hindi bilang isang mapagmataas na tagapagmana na nag-aakalang pera ang sagot sa lahat ng bagay. Humayo ka at ayusin mo ang iyong buhay, Gabriel. Ngunit gawin mo iyon ng malayo sa akin. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa loob ng pabrika. Iniwan si Gabriel na nakatayo roon, hawak ang kaniyang kalawanging singsing. Kinalabasan ng linggong iyon, binisita ko si Nanay Elena at si Nico. Mas maayos na ang kalagayan ng aking ina dahil tinulungan kami ni Miguel na makahanap ng isang lokal na klinika na may mabubuting doktor. Inabot sa akin ni Nico ang isang maliit na sobre na naglalaman ng kaniyang unang sweldo mula sa kaniyang pagtatrabaho sa pabrika ng hapag ni Ella. Ate, para ito sa pambayad ng kuryente at gamot ni nanay, ang sabi ni Nico, habang ipinapakita ang kaniyang mga kamay na may kaunting sugat at kapal dahil sa pagbubuhat. Alam kong hindi pa ito sapat upang mabayaran ang buong utang ko sa iyo, ngunit dahan-dahan kong ibabalik ang lahat ng aking nakuha. Patawarin mo ako, ate.
Niyakap ko siya ng mahigpit. Sapat na ito, Nico. Ang mahalaga sa akin ay natututo kang maging responsable sa iyong mga aksyon. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera, kundi sa kung paano tayo nagtutulungan ng may respeto at pagmamahal. Nang hapon ng Sabado, habang unti-unting lumulubog ang araw sa bayan ng Haro, naglakad ako patungo sa pasukan ng kooperatiba upang isara ang malaking pinto. Habang hawak ko ang kandado, nakita ko si Gabriel na naglalakad sa maputik na daan palabas ng bayan. Dala ang isang maliit na bag. Ang kaniyang anino ay mahaba at nag-iisa sa ilalim ng kulay, kahel na langit. Hindi na siya lumingon pa. Sa wakas ay tinanggap na niya na ang kaniyang lumang marangyang buhay ay tuluyan ng natapos at kailangan niyang magsimulang muli sa ibang lugar. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang pagkawala ng huling bakas ng kadena ng mansyon, ng mga Villarreal sa aking leeg. Hinalos ko ang hawakan at dahan-dahang isinarado ang simpleng kahoy na pinto ng aking panaderya, bago ko narinig ang matatag na tunog ng pagkakandado nito. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang hapag ni Ella, mula sa pagiging isang maliit na pwesto sa sulok ng kooperatiba ng Haro, ay naging isang kilalang brand ng pagkain sa buong rehiyon ng Visayas. Nanatili kaming tapat sa aming pangunahing layunin, ang magbigay ng kabuhayan sa mga solong ina, mga byuda, at mga pamilya ng mga magsasaka. Ang aming mga tinapay, mangga tarts, at kape ay naging paborito ng marami, hindi dahil sa mamahaling advertisement, kundi dahil sa magandang kalidad at sa tapat na kwento ng bawat produktong aming ginagawa. Sa loob ng 3 taong iyon, nanatili si Miguel sa aking tabi. Hindi niya sinubukang makuha ang aking puso sa pamamagitan ng mga bonggang pangako o mamahaling regalo, tulad ng ginagawa ni Gabriel noong araw. Sa halip, iginalang niya ang aking pagiging malaya, pinakinggan ang aking mga pagod, at sinuportahan ang bawat desisyon ko sa negosyo. Tinulungan niya kaming bumuo ng isang matatag na sistema ng pagsasaka para sa hapag ni Ella, habang pinalaki ang kaniyang anak na si Leo kasama ang aking anak na si Isabela. Isang maaliwalas na hapon ng linggo, dinala namin sina Isabela at Leo sa Iloilo Esplanade. Habang pinagmamasdan ko ang 2 bata na masayang tumatakbo sa tabi ng ilog, nakaramdam ako ng isang payapa at mainit na pakiramdam sa aking dibdib. Alam mo, Eliana, ang marahang sabi ni Miguel habang nakatayo sa aking tabi, ang kaniyang balikat ay bahagyang dumidikit sa akin. Napapaisip ako kung gaano nakalayo ang narating mo mula noong unang araw na makita kita sa kusina ng kooperatiba, na may dalang sako ng asukal at may takot sa iyong mga mata. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang tulong at paniniwala mo sa akin, Miguel. Ang sagot ko habang nakatitig sa kaniyang payapang mukha. Magkasama tayong nagtrabaho para rito, Eliana, at paninindigan ko yon sa bawat araw, ang sabi niya, habang humaharap sa akin ng may tapat na pagmamahal sa kaniyang mga mata. Hindi ako nagmamadali. Hahayaan kitang maglakad sa sarili mong bilis at oras. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako, hindi sa harap mo upang hilahin ka, at hindi sa likod mo upang utusan ka, kundi sa tabi mo upang samahan ka. Tumingin ako sa kanya, nararamdaman ang pagkakaiba ng pag-ibig na nagpapalaya sa pag-ibig na nagkukulong. Kinalabasan nito, kinapkap ni Miguel ang kaniyang bulsa at naglabas ng isang maliit na lalagyang gawa sa balat. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang kumikinang na susi na may kasamang kahoy na keychain na may nakaukit na logo ng hapag ni Ella. Ano ito, Miguel? Ang tanong ko habang nakatitig sa susi. Iyan ang susi ng ating bagong Regional Distribution Center sa gitna ng lungsod ng Iloilo. Nakapangalan iyan sa iyo at sa kooperatiba. Ang ngiti ni Miguel. Nais kong itanong sa iyo, handa ka na bang hakbangin ang susunod na bahagi ng ating buhay kasama ako? Hindi lang bilang magkatuwang sa negosyo, kundi bilang 2 taong magkasamang bubuo ng isang tahanan. Bago pa man ako makasagot, mabilis na tumakbo sina Isabela at Leo pabalik sa aming kinaroroonan. Ang kanilang mga mukha ay maliwanag sa saya, at ang kanilang malakas at masayang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong paligid ng parke. Ang araw ng pormal na pagbubukas ng pangunahing pasilidad ng hapag ni Ella sa lungsod ng Iloilo ay napakaganda at maliwanag. Ang bakuran ng aming bagong gusali ay napapalamutian ng mga simpleng lokal na bulaklak
at mga banig na gawa ng mga kababaihan sa aming kooperatiba. Daan-daang mga panauhin ang dumalo, kasama ang aming mga katuwang na magsasaka mula sa kabundukan ng Leon, ang mga kasapi ng kooperatiba, mga lokal na mamamahayag, at ang aming mga tapat na mamimili. Nakaupo sa unang hanay ng mga upuan si Nanay Elena, mukhang mas malusog at may mga luha ng labis na kagalakan sa kaniyang mga mata. Katabi niya si Nico, na ngayon ay isa ng maayos at responsableng pinuno ng aming koponan sa pagpapadala ng mga produkto. Nandoon din si Mateo, nakaupo sa tabi ni Aling Corazon, habang ngumingiti sa akin ng may pagmamalaki. Nang tawagin ng tagapagpakita ang aking pangalan, dahan-dahan akong humakbang paakyat sa entablado. Ang entabladong ito ay hindi katulad ng marangyang bulwaga ng mga Villarreal noong nakaraang mga taon kung saan ako ay nanatili sa dilim at pinaliwala ng aking sariling asawa. Dito, ang mga ilaw ay simple lamang. Ngunit ang mga ito ay tumatama sa isang babaeng nakatayo gamit ang sarili niyang mga paa, nakasuot ng simpleng bestidong gawa sa lokal na hibla ng abaka. Tumingin ako sa karamihan ng mga tao. Nakita ko ang maraming kababaihan sa madla na may mga matang tulad ng sakin noong araw, mga matang pagod, may dalang mabigat na pasanin ng pamilya, at isinasakripisyo ang kanilang sariling mga pangarap para lamang matawag na mabuting asawa o mabuting ina. Maraming salamat sa inyong lahat na dumarating ngayon upang sumaksi sa ating tagumpay, ang simula ko sa aking talumpati. Habang ang aking tinig ay matatag at malinaw na umaalingaw-ngaw sa mikropono. Ilang taon na ang nakalipas. Lumabas ako sa isang malaking bakal na pinto na walang dala, kundi ang isang maliit na bag, ang aking anak sa aking mga bisig, at ang isang pusong nadurog sa maraming piraso. Sinabihan ako noon na kung wala ang aking mayamang asawa, kung wala ang makapangyarihang pangalan ng kaniyang pamilya, ako ay walang kwentang may bahay lamang na mabibenta sa gutom sa kalsada. Huminto ako sa aking pagsasalita sa isang sandali at tumingin kay Isabela, na masayang ngumingiti sa akin sa unang hanay habang hawak ang kamay ni Miguel. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang pabrikang ito, habang nakatitig ako sa bawat isa sa inyo, na-realize ko ang isang mahalagang bagay. Ang pamilya ay hindi kailanman dapat maging isang lugar kung saan kailangan nating burahin ang ating sarili upang mabuhay ng masaya ang ibang tao. Ang sakripisyo ay maganda, ngunit kapag ito ay nagmumula sa pag-ibig at tinatanggap ng may respeto, kung ang iyong sakripisyo ay itinuturing na isang obligasyon lamang, kung ikaw ay itinuturing na isang bagay na maaaring mabili ng pera, ang tawag doon ay hindi pag-ibig. Ang tawag doon ay isang hawla. Tumingin ako sa mga kababaihan na nakatitig sa akin ng may basang mga mata. Sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa akin ngayon, na natatakot na lumabas sa kanilang sariling mga gintong hawla dahil sa takot sa bukas, nais kong sabihin sa inyo, mayroon kayong sariling pangalan, mayroon kayong sariling tinig, at ang pagpapatawad sa mga taong sumira sa inyong pagkatao ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa kanila. Ang tunay na pagpapatawad ay ang paghakbang patungo sa hinaharap nang hindi mo nadala ang mabigat na kadena ng iyong nakaraan. Tumayo ang mga tao sa buong paligid. Ang tunog ng palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong pasilidad, malakas at walang humpay, tila isang magandang awit ng tagumpay para sa isang bagong simula ng buhay. Ito ay isang napakagandang kaibahan sa masakit na palakpakan na aking narinig 3 taon na ang nakalipas sa bulwagan ng mga Villarreal. Ang palakpakang ito ay para sa akin, para sa mga kababaihan ng kooperatiba, at para sa bawat taong lumaban upang muling makuha ang kanilang sariling dignidad. Bumaba ako sa entablado at sinalubong ako ni Miguel sa tabi ng hagdanan. Ang kaniyang mga mata ay may mga luha ng kagalakan. Hinawakan niya ang aking kamay ng marahan. At mabilis na tumakbo si Isabela upang yakapin ang aking baywang. Ngumiti ako, tumingin sa harap patungo sa maliwanag na umaga. Naglakad ako pumasok sa loob ng bagong pabrika. Hindi na bilang isang anino sa likod ng ibang tao. Hindi na bilang isang tahimik na asawa ni Gabriel Villarreal, kundi bilang si Eliana Marquez, isang babaeng lumabas sa marangyang pinto upang sa wakas
ay mahanap ang kaniyang tunay na sarili, ang kaniyang tunay na dignidad, at ang kaniyang tunay na kaligayahan.